Good morning, everyone. I'm Gideon Lopez, the senior pastor of New Light City Church, welcoming you to our online cell celebration. Okay, gusto po namin i-share sa inyo our wonderful and exciting experience with God as we continue encountering Jesus through His revelation from the Word of God. No? And we hope and pray ma-encounter mo din siya, especially in this time of crisis. No? Grabe, alam niyo po, buti na lang nakilala ko si Lord. Buti na lang si Lord nagpapakilala. Ang sarap po, yung pang dadaan ka ng problema, no? May kasama ka. Sino ba dito mga may problema, no? Hallelujah. Yung I know, it sounds weird na may problema pero masaya ka. It's because meron kang kasama. May problema, may kasama ka. Ang mahirap po ito, may problema ka tapos nag-iisa ka pa. Aray, di ba? Ouch, sabi nga nung iba. Kung ikaw ay nakakaranas ng magpag-iisa o ang pakiramdam mo, ikaw ay nag-iisa, hindi mo alam ang gagawin sa buhay mo. Natatakot ka sa mga nangyayari sa paligid mo, o sa future mo, o sa trabaho mo, sa karir mo, o sa pamilya mo. No? Brother, sister, no? Hindi aksidente na nag-view ka ngayon sa live streaming na to. In fact, ikaw ang dahilan bakit kami naka-live stream ngayon. Hallelujah. Pwede ba tayong pumalakpak dyan? Hallelujah. Thank you, Lord. Oo, ikaw nga, ikaw. Sa'yo ako nakatingin. No? Kung ikaw ay nakatingin sa kamerang ito, ikaw ang dahilan bakit kami naka-live stream ngayon. This is our first time na i-live sa public itong cell celebration namin. Before, we're just having this within our group, no? Nasa group lang kami. But today, we decided to make it public just for you. How many of you are excited for the Word of God? Come on, can I hear your amen, no? From here, from the studio, okay? For us, no, ang Word of God po, mga kapatid, mga kaibigan, no? Ang Word of God hindi para sa Diyos. The Word of God is for us. Hallelujah, no? Akala po kasi ng iba, no, ang Bible para sa Diyos. Mali po. Para po sa atin ang talaga ang salita ng Diyos. Ang Bible ay para sa atin. Ang tanong po ay ito, pinakikinggan ba natin? Wow, that's a very good question now. No? Pwede mo bang tanungin yung kasama mo dyan sa bahay, pinakikinggan mo ba? Pinakikinggan nyo ba ang salita ng Diyos? Alright. That's why I entitled God's message, this short message, no, hearing from God. No? Hearing from God. Now, let's read this text in Psalm chapter 36, verse 9. And I love this verse. No? I got this in my Devo yesterday. No? And it says here, "For with you is the fountain of life. In your light, we see light." Let me read that again. For with you, okay, David is saying to God, Lord, with you is the fountain of life. In your light, we see light. Grabe. Sa Tagalog po ay ganito, sa iyo rin nagmumula yaong lahat ng may buhay. Ang liwanag na taglay mo ay sa amin umaakay. No? Say it with me, fountain. Alright, thank you. No. Pag sinabi pong fountain, no, ang definition po ng fountain, it is the source, no, the source from which some things proceeds or supplied. No. Another definition is a reservoir. Di ba? A reservoir containing a liquid that can be drawn off as needed. No? Grabe, ito pong dalawang salita, tandaan nyo po ito, the source and reservoir. What we're talking, ang pinag-uusapan po natin dito mga kapatid, no, meron palang Diyos na source, meron palang Diyos reservoir. No? Tama ba yung pronunciation ko? Mahirap sabihin di ba? Pero, grabe mga kapatid, kung maiisip nyo lang, how come, no, I'm hesitating, no, I'm hindering myself, no, to listen, no, to hear from this source, from this reservoir. Hallelujah. No? Symbolically, ang sabi po, symbolically, ang pag sinabi daw pong fountain,
Ang ibig sabihin, a fountain represents a sacred opening, gap or tunnel, which is a connection to eternity itself, as well as the depths of our own being. No? So, pag pinag-uusapan, yung pong fountain, ibig sabihin, dun po nagmumula yung eternity. And you know what? Every one of us, we came from eternity. Lahat tayo galing sa eternity. Lahat tayo galing sa Diyos. No? Kung may mga pangit man na nangyayari sa paligid natin ngayon, no? May iba nga po, Lord, why? No? I always, no, nakikita ko po sa Facebook yung tanong, how long, Lord? Di ba? Yung hindi po madali na tayo po 1 month, more than a month na po na nagka-quarantine, no? Wala pa pong lunas, no? Dito po sa COVID-19. That's the reason kung bakit po tayo naka-live po ngayon, no? And we are reaching out to every family, to every household, no? No, this morning, ang gusto ko pong iparating po sa atin, napakasimple lang, no? We can hear from God. We can hear from God, no? Kahit gaano kagulo yung paligid natin, God is speaking to you right now. Even right now na ikaw ngayon ay naka-tune in sa live stream na ito. No? We can hear from God. We can hear from God. No? Guys, no, the message to us is very plain and simple. Very short, no? Well, I have to, no? Kailangan daw po maikli, no? Kapasalamat ako sa pagpapatuloy nyo sa akin, pagpapatuloy nyo sa akin sa inyong mga tahanan. At ang sabi nga daw po, ang nagsasalita ng maikli, ano daw, mga kapatid? Naiimbitahan uli. Okay, I hope po next Sunday, ako po'y imbitahan nyo uli sa inyo pong mga tahanan. So I have to, hallelujah, di ba? I have to keep this message short as much as I can. No? Kiddingly aside, whether short message or long message, the first step to understanding is hearing. Say it with me again, hearing. Ayan. Napakahalaga po ng pakikinig. No? Sabi po dito, wala kang malalaman kung wala kang mapapakinggan. Do we have here sa screen ba natin? No? Wala kang malalaman. No? Lahat daw po ng malalaman natin ay dapat nating mapakinggan. Come on. Tingnan niyo po sa Romans chapter 10 verse 7. Let's look to the Word of God. And sabi po dito, NIV version, consequently, faith comes from hearing the message. And the message is heard through the word about Christ. No? Ang ganda po ng talata, ang linaw po dyan, mga kapatid. No? Ang pananampalataya daw po ay nakukuha sa pakikinig. Ibig sabihin, sa kinakaharap nating sitwasyon po ngayon, no? We need to see it in the eyes of faith. But faith, no? Ang pananampalataya po ay hindi natin mabibili sa tindahan. Hindi natin mabibili sa supermarket. No? Hindi natin mabibili makukuha sa sino mang tao sa paligid po natin. Ang sabi po dito, faith comes from hearing of the Word of God. Ang sabi nga po dito po sa New King James Version, ang sabi po dito ay, so then faith comes by hearing and hearing by the Word of God. Hindi lang po isang hearing. Hallelujah. No? Ibig sabihin po, tuloy-tuloy. Ang ibig sabihin po niyan, paulit-ulit. No? Why? No? Sabi po dito, repetition brings comprehension. No? Pag inuulit-ulit daw po ang bagay na naalala niyo po yung mga magulang natin nung tayo bata. Sabi, sinasabi ko na sa inyo. Di ba? And sa Bible din po, no? Pag inuulit po ang isang salita, ibig sabihin po nun mahalaga. No? Marami po kasi akala ang pananampalataya bigla na lang darating sa kanila. Or baka sabi po nung iba, siguro darating din tayo. No way. It won't happen. No? The Word of God, no? The Word of Christ must be heard. Hallelujah. And that's the reason bakit po tayo may live stream ngayon. No? Because God wanted you to hear. Because He is speaking to you right now. Even right now, no, I don't know kung ano ang kalagayan nyo ngayon sa pamilya. Hindi ko alam kung kumusta pa ba kayo financially, kumusta pa ba yung relationship nyo sa loob ng tahanan. Hindi ko alam kung meron pa ba kayong tinitingnan o tinatanaw na babalik ang trabaho. But you know what, mga kapatid, you know what? God has a word for you. But the question is, are you hearing? Are you hearing? Sabi nga po, lahat ng may pandinig ay makinig. No? We need to learn how to
to hear. Sabihin mo nga sa katabi mo, makinig naman tayo. Hallelujah, di ba? Sa kailangan po nating makapakinig, no? Alam niyo po, sa Sunday po ulit, sa ganap na 10:00 ng umaga, you have your opportunity with us, no, to hear, no? You can join, and please do join our online cell group during the weekdays, no? Meron po tayong mga online cell group, no? Please communicate na lang po doon sa inyong sa mga nag-invite sa inyo dito sa mga cell leaders po namin. Just contact us, message us, and we are very much willing to help you hear from the Word of God. No? Napakahalaga po kasi talaga ng pakikinig. To hear is to begin. Let me stress this point. No? Pag ikaw daw po ay nakinig, you will be able to begin. No? To hear is to begin, and to begin is to hear. No? So, wala pong magsisimula, no? Walang magpapasimula nung walang napapakinggan, di ba? For example, sa umaga po, no? Pag narinig niyo na yung magulang mo, gising na. May napakinggan ka na, ano gagawin mo, no? Kahit gaano pa kasarap ng tulog mo, no? Alam mo, pag hindi ka bumangon, may mangyayaring, may aabot sa'yo, no? May tatama sa'yo, no? So, lahat ng magpapasimula, nagsisimula sa pakikinig. Now, ang tanong po dito, ano ang ating dapat pakinggan? Malinaw din po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Doon po sa Romans chapter 10 verse 17, sabi dito, consequent faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word about Christ. Okay? Hallelujah. No? Alam niyo po, sa panahon natin ngayon, ang dami pong balita. May balita si Facebook, may balita si CNN, no? May balita ang mga spokesperson ng ating pong presidente. May balita yung kapitbahay nyo. Siguro kung nanyinyismis pa rin kayo, no? May balita sa bawat community, sa bawat barangay, no? Ilan na ba? Ang daming balita. But you know what? Ang sabi po, faith comes by hearing, and hearing of the word of God, of the word about Jesus Christ. Now, why Jesus Christ? Alam niyo po ba, Jesus Christ, He is the gospel. Siya po yung mabuting balita. Why? What do we have in the gospel? Ano ba ang meron sa gospel? The gospel gives us redemption. Hallelujah. It gives us, renewal. Nire-renew po tayo. And the gospel restores us. Mga kapatid, ito po yung kailangan natin. Kung maunawaan lang po natin the original design ng Lord sa atin, you will understand why we need Jesus Christ. Because Jesus Christ came to redeem us. Jesus Christ came to renew. Gustong-gusto ng Lord baguhin. Alam nyo kung bakit din tayo may quarantine na ganito? Because God is renewing everyone. Nire-renew tayo. Bakit? We have gone so far na. Malayo na tayo. Dumating na yung mga point. Imagine nyo, Sunday, we didn't have time to worship God, to thank the Lord, no? Na nagbigay sa atin ng buhay, nagbigay sa atin ng trabaho, nagbigay sa atin ng pamilya. You know what, mga kapatid, no? God is resetting everything. Grabe, gusto po niya i-renew tayo. Gusto po niya i-renew yung yung matawag dito, yung ating climate, yung environment natin, no? Grabe po ngayon ang pollution, nabawasan. Although, sabi nga po sa news, may katotohanan naman po yun. No? Wala daw pong violence sa labas, pero sa loob naman ng tahanan. But you know what, mga kapatid? No? Here's the good news. God is renewing your family. Hallelujah. You just need to hear from God. You just need to hear from the Word about Jesus Christ. Why? Jesus Christ, alam niyo po, yung kasama niyo sa bahay na yun na makulit, meron ba kayong ganon? Ha? Yung bang, mapapaganong kayo, no? Mga ganyan. Alam nyo, ang kailangan lang po doon, redemption. Hallelujah. Ang kailangan lang doon, renewal. Hallelujah. At ito matindi, mga kapatid. No? Maaari po sa atin, naranasan natin, yung supply natin, yung trabaho natin, hindi sumasapat. Maaari ngayon, nag-iisip ka na, nako, paano na susunod pang buwan? Paano na kung may extend pa ito? But you know what? God is restoring each one of us. Ni-restore niya tayo sa, alam niyo nung ako po'y natira sa Korea for more than 2 years po yon, no? Na-appreciate ko po yung sila may 4 seasons, no? And pag po dumarating doon yung winter, handun lang po kami sa loob ng dormitory, sa loob ng tahanan. And I asked one of the Koreans there, and sabi ko, ano ginagawa niyo whenever na dumadaan yung winter season? Sabi niya, actually, wala kaming magawa. We just stayed at home. But you know what? While we're staying at home, we are planning
for the summer or for the ano ba yun? Ano ba yung susunod doon? Spring season. No? Ibig sabihin, kaya pala napaka-productive ng mga Koreano and even yung mga bansa na may 4 seasons is because meron silang pagkakataon to quarantine themselves. Ibig sabihin, kung tayo po, hirap na hirap, kasi nga po tayo mga Pinoy, sanay tayo labas ng labas, gawa ng gawa. Tapos, walang nangyayari. Pero po ang mga Koreano, ang mga Amerikano, they have time to quarantine themselves. No? Every year po yan, may 3 months sila to 4 months. Ika-quarantine nila yung sarili natin and then they will reflect, kumusta ba yung supply natin? Kakasya ba? Kaya bang sumuporta sa ating pamilya? And then during the spring and then summer, they will work again. Mga kapatid, ang sabi po sa Genesis chapter 1:26 to 1:28, no? Ang sabi po doon, God created us in His image and likeness. Alam niyo kung bakit tayo nilikha sa image at likeness ng Lord? Because we are to rule. You are born to be fruitful. Alam mo kapatid, fruitful ka. Maaring nakatingin ka ngayon sa sweldo mo na hindi sasapat. Maaring nakatingin ka dun sa ayuda ng gobyerno natin. Hindi sasapat yan. No? Kaya ka pinag-iisip ngayon ng Diyos kasi gusto niya ibalik ka sa iyong original na disenyo. At doon sa original na disenyo, you are created. You are designed, fruitful. You will multiply. No? Come on, hallelujah. You will replenish, you will subdue, you will take dominion. Come on, mga kapatid. Huh? Kaya napakasarap po na tayo i-redeem. Inaalis po tayo ng Lord doon sa ating pangit na sitwasyon. Inire-renew niya yung ating buhay. Inire-renew yung isip natin. Bakit? Iisipan natin, isip empleyado. Sino po dito after ng COVID crisis, mag-iisip ako ng negosyo or wag nang after. Ngayon pa lang pag-isipan mo na bakit wala po talagang yumayaman na empleyado. Mga kapatid, it's about time, no? To discover your God-given ability. Hallelujah. Your God-given gift. No? Alam mo, yung kayamanan, yung pera, yung tulong, wala sa labas. Don't ask for anyone. Because yung pong nasa loob mo, kapatid, million yan. Hallelujah. Sino po dito nakakakuha ng God is renewing your mind. Bakit? Nasanay tayo, walang pera, walang ganito, puro wala. But you know what? God wanted you to realize right now, no, He is speaking to you. If you are just listening, if you are just hearing from me, God is speaking to you. I created you to be fruitful, to multiply, to replenish, to take dominion. How many of you are enjoying the message of God this morning? Nabe-bless po ba kayo dyan? No? Hallelujah, no? Thank you, Jesus. Salamat po that there's a message of hope na tayo naririnig, no? And in spite of this calamity na ating pong pinagdadaanan, no? Sabi, God is speaking about your future. I know. God is speaking about your future. God is speaking about your dreams, mga kapatid. Nagsasalita ang Diyos, no? God is speaking about your family. God is speaking about your finances, your career, no? Maaring yung mga single dito, pati yung magiging asawa mo, makikilala mo na, hallelujah, di ba? Mas marami kayong time para mag-communicate, no, di ba? No, walang tawag dito? May social distancing talaga yan, no? Walang magko-commit ng sabi natin, premarital sex. Bakit? So, talagang, God, thank you, Jesus, di ba? God is renewing everything, no? Si Lord may word. Hallelujah. Kaya po hearing from God kasi si Lord, my word. Madaling tandaan, kapatid. Lord, word. Okay? Pag ikaw tumawag ng Lord, be. Sabihin natin, be mindful, be aware na may words sa iyo. Hallelujah. Hindi siya Lord na walang word. In fact, ang sabi po dito, the word is the Lord. Ang linaw po niya, sabi po sa John chapter 1 verse 1, mga kapatid. Basahin po natin. Sabi ko, in the beginning was the Word. Sabi ko nga po sa inyo, God is renewing everything, no? May new beginning ka, kapatid. May new beginning sa'yo. Sabi doon, and the Word was with God, and the Word was God. Hallelujah. How many of you are enjoying the Word for tonight? For today? Hallelujah. Live na live po tayo, no? Kasi ako po, nung ginawa ko po ito kagabi, tonight, no? Umaga po. I'm so excited for this. No? Sabi ko nga po, this is our first time to make this stream live, no, on public. No? Ginagawa lang po namin to before on our group, but we decided because God spoke to me and He told me to let you hear. Hallelujah.
Oo kapatid, ikaw talaga. Sa iyo ako nakatingin ngayon. Ikaw din. Ikaw na nasa kanan ko. Ayan. Tingnan po. Iyan. Alright. Andito. And, ayan. Iyan, nasa aking kanan. Yun, di ba? Gwapo po, no? Praise the Lord. Ako po ang pinakagwapo ngayon dito sa screen, no? Kasi ako lang naman po yung pastor po na dito, no? So si Lord po, mga kapatid, may words sa'yo. Remember, yung binasa ko po kaninang tala, ang ganda po nun, He is the fountain. Ibig sabihin, hindi siya mauubusan ng salita. Ang tanong, ikaw ba, meron ka pang sisidlan para makinig? Hallelujah. O masyado nang maingay ang paligid, masyado nang maingay ang mga takot na bumugulo sa isipan mo, and you can't hear na the Word of God. Sabihin mo nga sa katabi mo, kailangan mo nang makinig. Isa pa. Kailangan mo nang makinig. Hallelujah. Kayun po ang kailangan po natin sa mga panahon. Do you want to hear right now? He is saying, ito po, no, dito po tayo magtatapos. Amen. Sabi ko po sa inyo, this is just short. No, short message so that next Sunday po, maimbitahan niyo po uli ako. Okay? No, kasi nga po, sabi ko, it doesn't matter long or short yung message. Kahit maikli, kahit mahaba, if you will not hear. No, I'm just plowing the ground. Because every Sunday, I'll be sowing seed. No, I'll be letting you to hear from the Word of God, but you need to prepare the ground. No? Kasi meron pong iba't ibang uri ng lupa. Meron pong daanan, meron pong batuhan, meron pong dawagan, but merong matabang lupa. Tingnan mo mga katabi mo, mataba ba yan? Yan, sample yan, di ba? Pag mataba, kailangan po, kasi nga po, fountain of life, may buhay, mga kapatid. Yung lahat ng pinoproblema mo ngayon, may solusyon dyan. Kailangan mo lang mapakinggan dun sa nagsabing, o sa Diyos nagsabi, for I know the plans I have for you, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope and a future. Ang ganda no, even yung pampayaman mo, yung darating ang time, kung magkakaroon uli ng COVID o magkakaroon ng crisis na ganito, pipila ka na kay Francis Leo Marcos, di ba? Sasabihin mo, Francis Leo Marcos, I accepted your challenge. Eto, magpapamigay ako mga toneladang bigas. So, hallelujah. Why? Because that's your design. That's your design, mga kapatid. But ang tanong, are you willing to hear? Here's the word of the Lord sa atin. Dito po tayo mag-e-end. Ang sabi po niya sa Matthew chapter 11 verse 20. This is a very beautiful verse, no? Hope you receive it, receive the revelation. I pray that the Holy Spirit will speak to you right now and will just quicken, no? Let the dry bones live. That's my prayer. No? Ang sabi po dito, come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Wow! Come unto me, all you are weary and heavily laden, and I will give you rest. Mga kapatid, alam na alam ng Diyos yung kalagayan ng bawat isa sa atin. Alam niya yung hirap na pinagdadaanan mo. Alam niya na nararamdaman mo para kang mag-isa na lang. Walang kasiguruhan what will happen next. What if hindi pa ma-solve yung lunas? But you know, today, right in this very minute, God is saying to you, come. Are you hearing it? Come, all ye that labor and heavily laden, and I will give you rest. Shall we sing that song once again? I want to sit at your feet, drink from the cup in your hand, lay back against you and breathe, feel your heart beat. This love is so deep, it's more than I can stand. Hallelujah. I melt in your peace, it's overwhelming. I wanna sit at your feet, drink from the cup in your hand, lay back against you and breathe, feel your heart beat.
so deep. It's more than I can stand. I'm melting in your peace. It's overwhelming. Hallelujah. Let me pray for you. Lord, para po sa bawat isa sa amin, wala man kaming altar para magtawag ng altar call. We believe right where we are. Nasaan man po kami ngayon, your presence is with us. Because not for a minute, hallelujah, not for a minute, no, you have forsaken us, no. Sinabi mo po yun, hindi mo kami iwan. Ibig sabihin, right now, you are whispering something sa aming mga tainga. And I pray sa bawat isa na narito po, sa live stream na ito, that you would touch them. May they find your love, love that you have shown doon po sa krus ng Kalbaryo. Alam mo kapatid, kaya namatay si Jesus. Oh, yung binabanggit ko kaninang redemption, renewal, restoration, that won't be possible without Jesus Christ dying for each one of us. Ang sabi sa Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. No? For the wages of sin is death. No? Hindi po si Jesus nagpunta doon sa cross for the sake na meron lang tayong makita. He went to the cross to redeem, to renew, and to restore every one of us. Kapatid, ito po sinasabi ko po sa inyo, the hope of renewal, the hope of restoration, the hope of redemption is only because of our Lord Jesus Christ. Kaya ang sabi ni Jesus, come unto me, lumapit kayo sa akin. No? I don't know kung ikaw nagkaroon ka na ba ng personal na desisyon to come to Jesus Christ right now, no? Let me lead a prayer of acceptance, no? Maaari kang sumunod sa panalangin ito. You just need to say, Jesus, no? I repent of all my sins, no? Inaamin ko ako'y makasalanan at ang aking kasalanan ay may kabayaran. At yung kabayarang iyon, binayaran mo sa krus ng Kalbaryo sa pamamagitan ng iyong dugo na lumabas mula sa iyong ulo hanggang sa iyong paanan. Ako ay nahugasan. Ako ay nalinis. I am justified. I am set apart. I am consecrated just for you and only for you. And today, I come to your throne of grace, asking, dear Jesus, have mercy on me. Save me. I believe in you. I believe in your name. I believe that you are more than enough para ako'y katagpuin sa aking kalagayan. You know what? Right now, if you had prayed that prayer, asking Jesus to be part of your life, God is speaking to you. You are considered sons and daughters. Yet to all who receive, to all who believe in His name, hallelujah, He gave the right to become children of God. Mga kapatid, God is more than near to us right now, and is right here, right now, in your place, in your home, is speaking to you. You are my child. You are my child. And you can come to me, and you can call me your Abba Father. Your Abba Father. Maraming salamat po. Let's continue to pray. Lord, thank you for everyone na nakaka-connect sa iyo, na nakakapakinig sa iyo. I pray, I apply the blood of Jesus upon every heart. Heal every wounded heart. Maramdaman po namin that healing is in your name. Ano man pong mga past relationship na mali, ano man pong mga sakit na aming naranasan, in the name of Jesus, by the power of His blood, I apply the blood of Jesus Christ, the most powerful blood of Jesus, and everyone will be redeemed, and everyone will be renewed. And I declare everybody will be restored according to your original design. Maraming salamat po for taking this time to call us. No? And alam po namin, as we have responded to you and say, Lord, we come to you, Lord, we will seek you, and we will find you, because we will seek you with all of our heart. Maraming salamat po. To you be the glory, to you be the honor, in Jesus' name. Not for a minute Was I forsaken? The Lord is in this place. Amen. Come
Come, worship with Lord me. is in This place, come Holy Spirit, Dry bones awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, dry bones awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Amen. Shall we give the best clap offering to the Lord? Hi, I'm Pastor Gideon Lopez. Thank you for watching. If you've been blessed by this message, make sure to like, leave a comment, and please subscribe to our New Light City Church YouTube channel. Together, let's bring this new light to others. God bless.